Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Hindi na mapipigilan ang pagpapa-impeach ng iba't ibang grupo kay VP Sara Duterte. Tatlong magkakasunod na articles of impeachment ang ipinasa ng grupong Akbayan, Magdalo, Makabayan Black at iba pa ng mga kasong plunder, bribery, malversation, grave threat at iba pa kaugnay sa hindi maipaliwanag na paggamit ng kanyang confidential funds noong DepEd Secretary pa ito. Overpriced na purchases ng mga laptops at ang naging pagbabanta nito sa Pangulo unang ginang House Speaker Martin Romualdez habang nasa kanyang live. Inaasahang dadaan ito sa Justice Committee ng Kongreso kung saan titingnan kung sufficient ang mga ebidensya at saka dadalhin sa plenaryo upang pagbubutuhan. At kailangan makakakuha ito ng 1/3 na mga boto mula sa mga kongresista at doon na iaakyat sa impeachment court o ang Senado kung saan ang mga senador ang tatayong impeachment judges. At dito na mabubuksan ang mga bank accounts ni VP Sara Duterte at FPRRD at mabubulgar ang mga nakatagong yaman nila. Malakas ang posibilidad na aaksyonan kaagad ito ng Senado lalo na at si Soto ang Senate President ngayon hindi tulad ng ginawa dati ni Chis Escudero kung saan hindi sinunod ang constitutional mandate na shall proceed forthwith without delay. Samantala, Senator Villanueva ay aaristuhin na sa susunod na mga araw dahil nasa ombudsman at Sandigan Bayan na ang recommendation at resolution na ipinasa ng Department of Justice or DOJ na nagsagawa ng preliminary investigation sa 6 na mga kaso na ipinakaso laban kay Villanueva hinggil sa kaugnayan nito sa anomalya ng mga flood control projects. At saka isusunod din si Senator Jinggoy at Escudero na parehong dawit sa korupsyon sa mga flood control projects. Matatandaang unang inaresto si dating Senador Bong Revilla noong nakaraang mga buwan at ngayon ay kasalukuyang nasa Quezon City Jail sa Payatas kasamang iba pang mga preso. Hindi pinabura ng DILG at BJMP ang hiling ni Revilla na kung pwede ay ikulong siya sa PNP Custodial Facility at hindi din siya pinayagan na makakagamit ng cellphone habang nasa kulungan. At malaki ang posibilidad na ganun din ang mangyayari kina Villanueva, Jinggoy at Escudero lalo na at ang sinabi ni Ombudsman Remulla na meron nang aaristuhin sa susunod na mga araw. Habang si Senator Bato de la Rosa naman ay nahaharap ngayon sa ethics complaint sa ilang buwan nitong pag-absent sa Senado. Samantala ay lumalakas ngayon ang panawagan at petisyon na alisin sa Senado si Marcoleta through ethics complaint dahil sa lantaran nitong pagpanig sa China sa usapin sa West Philippine Sea. Matatandaang mainit ang argumento sa Senate session noong nagdaang mga araw kung saan kinwestiyon ni Marcoleta ang teritoryo at pagmamayari ng Pilipinas sa Philippine Coordinates of West Philippine Sea at Kalayaan Group of Islands. Mabigat ang mensahe ni dating Justice Carpio para kay Marcoleta kung saan posibleng mahaharap sa ethics complaint si Marcoleta sa kasong disloyalty to the Republic dahil sa hayagan nitong pagpanig sa China at pagiging disloyal sa ating konstitusyon. O ito mga kabunyog mga kababayan, ayon na mismo ito ayon na mismo kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Yun, magaling na justice yan constitutional law expert, legal expert. Ayon sa kanya sa interview ng DZMM, pinanood ko yung buong interview Tinanong siya tungkol kay Marcoleta. Pwede bang kasuhan si Marcoleta? Pwede ba siyang matanggal sa pwesto? Ang sagot mismo ni ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwede. Pwede. Pwede siyang kasuhan. Ano ang pwedeng ikaso sa kanya? Disloyalty to the Republic. Mabigat na kaso yan. Imagine niyo naman yan mga kabunyog mga kababayan. Disloyalty. Ibig sabihin, hindi ka loyal sa Republika ng Pilipinas. Disloyalty. Ang malala niyan, senador ka pa naman, tapos ganyan ang ikakaso sa'yo, nakakaano naman yan. Disloyalty to the Republic. Hindi kasi siya pwedeng kasuhan ng treason kasi wala tayo sa panahon ng giyera. Kung nasa panahon tayo ng giyera, may kaaway tayong bansa, mayroon tayong digmaan sa isang bansa. Tapos kumampi siya doon sa bansa na yun, treason yun. Ito kasi,
nasa peacetime tayo eh. Wala naman tayong gera. Kahit may tension tayo sa China, wala namang formal declaration of war. Kaya kung kumakampi siya sa China, hindi mo pwedeng kasuhan ng treason. Based yan sa definition ng treason sa revised penal code. Ang treason sa panahon ng war, sa panahon ng gera, tapos kumampi ka doon sa bansang kalaban natin sa gera, treason yun. Pero pag walang gera, walang treason. So ngayon, ano itong ibig sabihin ng disloyalty to the Republic? Ay pag sumumpa ka, actually lahat naman ng opisyal ng gobyerno, lahat ng opisyal ng gobyerno, lahat ng empleyado ng gobyerno, ang susumpaan mo, magiging loyal ka sa konstitusyon, magiging loyal ka sa Republika ng Pilipinas. Itataguyod mo ang mga batas nito. Yan yung i-uphold mo ang konstitusyon. Yan yung mga pinapanumpaan, lalo na senador ka ng Pilipinas. Mga kabunyog, mga kababayan, ito ipaliwanag ko ito sa inyo. Alam nyo ba na pagdating sa senador, pagdating sa kongresista, pagdating sa presidente ng Pilipinas, pagdating sa vice presidente ng Pilipinas, pagdating sa mga justices ng Korte Suprema, pagdating sa mga commissioners ng mga constitutional commissions tulad ng COMELEC, COA, at saka civil service, pati ang ombudsman. Alam nyo ba na dyan, hindi ka pwedeng ma-appoint dyan kung hindi ka natural born Filipino citizen? Kailangan mo natural born. Hindi pwedeng simple lang na Filipino citizen. Hindi pwedeng simpleng Filipino citizen lang. Kailangan natural born Filipino citizen. Kung naturalized Filipino citizen ka, ibig sabihin, naging Filipino citizen ka by naturalization, hindi ka pwedeng maging senador, hindi ka pwedeng maging kongresista, hindi ka pwedeng maging presidente ng Pilipinas, hindi ka pwedeng maging vice-presidente, justices ng Korte Suprema, commissioners ng COMELEC at ombudsman. Bakit? Imaginein mo naman, gagawa ka ng mga batas tapos hindi ka naman natural born. Kaya ang requirement, natural born. Mga kabunyog, mga kababayan, sa ibang posisyon pwede ang naturalized. Ang requirement lang, you must be a Filipino citizen. Pwede yun. Kung mga mayor lang ng isang bayan, pwede yun. O kaya kung maa-appoint ka lang na direktor ng DPWH, pwede na, you must be a Filipino citizen. Pero kapag magiging kongresista ka, senador, presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, hindi pwede, kailangan natural born. Bakit kailangan natural born? Kasi dapat ang loyalty mo sa Republika ng Pilipinas, dapat ang loyalty mo sa konstitusyon ay hindi questionable at hindi maki-question. Pag questionable ang loyalty mo sa konstitusyon at sa Republika ng Pilipinas, hindi ka pwedeng magsenador, hindi ka pwedeng magkongresista. Kaya ang requirement, natural born. Natural born. Hindi Filipino citizen. Kasi kung must be a Filipino citizen, hindi. Sa ibang pwesto, oo. Pero senador ka, natural born. Bakit kailangan natural born? Kasi ipaglalaban mo ang Republika ng Pilipinas. Magiging loyal ka sa konstitusyon. Magiging loyal ka sa ating Republika. Yun. Pagka naging disloyalty to the Republic, ibig sabihin, hindi ka matapat sa Republika ng Pilipinas. Ano ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio? Ay nakalagay sa konstitusyon natin kung ano ang ating national territory. Nakalagay sa ating konstitusyon, what comprises the national territory of the Republic of the Philippines? Nakalagay yan. Tapos ngayon, ito hindi ko gawa-gawa yan, mga kabunyog. Hindi gawa-gawa yan. Ito, tingnan nyo Antonio Carpio, Lead Convener Isang Bayan Coalition, DZMM. Tingnan nyo yung caption sa baba. Tingnan nyo yung caption sa baba. Marcoleta may face ethics complaint over West Philippine Sea remark. 11 February 2026. Pinanood ko yung buong interview na yan. Ano daw bang ethics complaint ang pwede? Disloyalty to the Republic. Yun.
Ayan Marcoleta may face ethics complaint over West Philippine Sea remark. Ano to senador ka, tapos sasabihin mo na pwedeng i-give up ang Kalayaan Island Group? Medyo ibang klase yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit kailangan marami akong nababasa. Dapat na kasi dyan, attorney, i-impeach na yan. Mga kabunyog, hindi naman pwedeng i-impeach ang senador. Ang senador ay hindi kasama sa mga i-impeach na opisyal. Ang kongresista, hindi rin pwede. Ang mga pwede lang sa impeachment ay presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, commissioners ng mga constitutional commissions tulad ng COMELEC, OWA, ombudsman. Yan lang yung mga impeachable officials. Kaya kung tatanggalin mo yung mga impeachable officials, impeachment ang paraan. Pero kung congressman lang at saka senador, hindi kailangang impeachment. Ano ang pwedeng gawin? Ethics. Filean mo ng ethics complaint. Sa ethics complaint, kung medyo magaan ang kaso, suspension, tulad nung kay Barsaga. Pero kung mabigat ang kaso, tulad ni Arnie Tevez, di ba, in-expel yun. In-expel. Itong bang kay Marcoleta, mabigat ba ito? Mabigat ito. Kaya lang, syempre, ang magdidesisyon kasi dyan, kung i-expel yan, ang magdidesisyon yan ay mga senador din. Senador din. Pero, pwede yan, para dalawa na yung file ng ethics complaint na i-expel. Si Bato de la Rosa dahil laging absent, nagtatago, tapos si Marcoleta. Yun, para mawala na yung mga... Mga kabunyog, mga kababayan. Tama yung punto ni Milski. Kaya nga mayroon tayong flag ceremony, Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Hindi kasi pwedeng kasuhan ng treason kasi nga ang treason sa atin, makukumit mo lang ang treason kapag wartime. Ibig sabihin may gera. Wala naman tayong gera So anong pwede? Disloyalty to the Republic. Hindi ka nagiging loyal sa Republika. Kasi actually, pag nanumpa ang presidente ng Pilipinas, pag nanumpa ang mga senador, oath of office yan Magiging loyal ka sa konstitusyon, magiging loyal ka sa Republika ng Pilipinas. Ano ang mga sinasabi ni Marcoleta? Wala naman daw West Philippine Sea. Wala naman West Philippine Sea. Imbento lang natin yan. Sus naman. Paano mo nasabing walang West Philippine Sea? Nakalagay na nga, di ba may Philippine Maritime Zone Act. Pinasaya noong 2024, naging batas yan. Nakalagay doon, ang West Philippine Sea ay binubuo ng ating exclusive economic zone at saka yung Kalayaan Island Group. Yan ang West Philippine Sea. Nakalagay yan sa Philippine Maritime Zone Act of 2024. Ang author niyan ay si dating Senador Francis Tolentino. Kaya nga galit si Tolentino nung nagsasabi si Marcoletang wala namang West Philippine Sea sa atin. Tayo, ano lang yan? Imbento lang yan, pero walang West Philippine Sea sa batas. Saka walang coordinates ang West Philippine Sea na yan. Sabi ni Tolentino, mayroon. Ako ang author ng Philippine Maritime Zones Act. At alam nyo, ang isa ditong kalukuhan ni Marcoleta, nang pinasa ng Kamara yan, siyempre, ang ating Kongreso ay bicameral. May counterpart na batas sa Kamara, may counterpart na panukalang batas sa Kamara, may counterpart na panukalang batas sa Senado. Ibig sabihin, pinag-usapan yan sa Kamara. Member si Marcoleta ng Kamara noon. 19th Congress. Sa 19th Congress, pinag-usapan yung Philippine Maritime Zones Act na yan. Bago yan naging act o bago naging batas, pinag-usapan yan. Tapos ngayon sasabihin, hindi niya alam na mayroon tayong West Philippine Sea sa ating mga batas. Nasa batas na yan. Dinefine doon sa Philippine Maritime Zones Act of 2024. Nakadefine ano ang West Philippine Sea. Ang sabi sa West Philippine Sea, ito ay yung mga nasa exclusive economic zone natin at saka yung Kalayaan Island Group. Yan yung bumubuo ng West Philippine Sea. Malinaw yun.
Tapos ngayon, sasabihin ni Marcoleta, wala ta namang West Philippine Sea, imbento lang natin yan. Anong ibig sabihin yan? Hindi mo tinataguyod ang batas natin sa ating national territory. Nandyan yan sa konstitusyon. What comprises the Philippine territory? Nakalagay doon, yung ano na yan, yung Kalayaan Island Group, kasama yan sa national territory. Tinuturo yan sa mga sa constitutional law. National territory, unang subject yan sa college. Ako, sa College of Law, tinuturo ko nga yan sa Constitutional Law 1, national territory. Actually, may exam nga ako. Siya nga pala, hindi ko sa inyo na ipakita. Mamaya nga ipapakita ko sa inyo. Tinanong ko yan sa mga estudyante ko sa final exam nila. Nitong nakaraang buwan, tinanong ko yan sa mga estudyante ko. Ang Kalayaan Island Group ba ay bahagi ng teritoryo natin, considering na nasa labas na ito ng ating exclusive economic zone? Ibig sabihin, hindi pa ito pinagdidebatehan ngayon, binigay ko na yan kasi inassign ko sa mga estudyante ko yung kaso ng Magallona versus Ermita, 2011 case. Niresolve na yung issue na yan. Ang Kalayaan Island Group ba ay bahagi ng Pilipinas kahit nasa labas na ito ng exclusive economic zone? Ang paglilinaw dyan, oo. Alam nyo kung sino ang sumulat ng desisyon ng Korte Suprema ng panahon na yan? Si retired Senior Associate Justice Carpio. 2011 case yan, Magallona versus Ermita. O gusto nyo, yung mga DDS dito, yung mga DDS, hinahamon ko kayo. Mga DDS, Argo, tingnan nyo to. Magallona versus Ermita, GR number 187167. I-type nyo lang. Magallona versus Ermita, GR number 187167, August 16, 2011. Dinesisyon nito unbank. Ang sumulat ng desisyon si Justice Carpio. Ano ang issue dito? Ang Kalayaan Island Group ba ay nasa labas ng exclusive economic zone? At kung nasa labas ito, teritoryo pa rin ba ito ng Pilipinas? Yan yung issue dyan. Ang desisyon dyan ng Korte Suprema, oo. Iba naman ang basis natin ng pagkiklaim ng Kalayaan Island Group, hindi naman sa pamamagitan ng exclusive economic zone. Ang claim natin sa Kalayaan Island Group, hindi UNCLOS. Kasi ang UNCLOS, maritime, dagat. Yan, lupa yan eh. Teritoryo natin yan na lupa. Kiniklaim natin yan sa prinsipyo ng terra nullius o res nullius. Ibig sabihin, tayo ang unang nakadiskubre niyan. Dahil tayo ang unang nakadiskubre niyan, tayo rin ang unang nagposisyon diyan. Effective occupation and possession, discovery. Yan yung pag-claim natin diyan. Hindi dahil yan sa UNCLOS, hindi dahil yan sa exclusive economic zone. Iba. Pero kahit naman iba ang pag-claim natin dyan, hindi part ng exclusive economic zone, part pa rin yan ng national territory natin. So bakit ngayon sasabihin ni Marcoleta, pwede na nating i-give up yan, nasa labas na yan ng economic zone natin, ng exclusive economic zone. Yang ganyang pananaw mo ay disloyalty to the Republic. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Disloyalty to the Republic. Iba ang sinasabi mo sa nakasaad sa ating batas, sa nakasaad sa ating konstitusyon. At ngayon makikipagdebate pa siya. Ibig sabihin, papanindigan mo yung pananaw mo? Ay kung papanindigan mo yung pananaw mo na yan, na mali ang pananaw mo, ay talagang dapat disloyalty to the Republic ka. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya sabi ni Justice Carpio, pwedeng kasuhan yan. Pwedeng filean yan ng ethics complaint. Hindi ko gawa-gawa lang yan na chismis ha. Ito yung sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Tingnan nyo mga kabunyog sa baba. Tingnan nyo yung caption sa baba. So to another issue lang. Kasi kahapon, binanggit nyo yung pangalan ng dalawang supposedly big-time e-sabong operators. May plano ba kayo na sila ipatawag? Itong si Mr. Pineda and then yung ginoong Bernos na supposedly taga-Abra. Until makakuha ko enough evidence, pieces of evidence na linking them
to e-sabong, then that's the time na ipatatawag ko sa kanila. So far, yung pagbanggit ko kahapon, that was as a result of information given to me by reliable sources. So kaya nabanggit kanina. That's true, barbero yun talaga. Yung barbero ko magaling sa Intel yun. Kahit walang Intel fan, sir. Kahit walang Intel fan yung barbero, gupit lang siya ng gupit. Habang nagugupit, nagkikwento siya. Nakwento niya. Okay pa. Safe, kaya nga hindi ko babanggitin pangalan at saka hindi ko sabihin kung saan barbershop. Pero as the hearing developed yesterday, kumusta yung operation, sir? Nagtuloy pa rin ba? That, nag-down na. Okay, well, thank you sa DICT, CICC, ano pa ba, PNP, ACG. Well, thank you. Kasi for the longest time, last year pa yan, ang pagsasabi sa akin, hindi nila take down. Pero yung mga iba, by the thousands na nati-take down agad nila. In fairness to them, after a few days, nati-take down na agad. Pero itong dalawa, hindi take down. At least kahapon, siguro dahil sa hearing, na-take down. Pero kung hindi sa hearing, kung walang hearing, baka hindi tuloy-tuloy pa rin yung pag-operate nila. Pero sir, walang raid na nangyari on the part ng mga law enforcement. That I haven't monitored. Basta tinake down lang yung sa internet, yung sa online. Yung sa pagsasabong, kung meron silang permit sa LGU, pinayagan sila na magkaroon ng sabong sa isang sabungan, kung saan man lugar yon, then makukonsider sila legit. Pero once na sila ay pumasok online as e-sabong, which is bawal na sa bansa natin, doon sila naging illegal, doon talaga dapat sila i-rate. Kaya lang, hindi natin malaman kung saan yung mga IT nila, saan yung mga computers nila. Yun, hindi pa ata alam ng PNP. Kaya walang rate, kundi i-down lang, which they did naman. So ngayon today sir, wala kayong namomonitor na nag-resume yung live online broadcast po. As of kanina, minonitor ng Legis staff ko, down pa rin. Again, thank you sa PNP, sa CICC, NBI. Ayaw talaga mag-budge. Instead of getting angry, he sent us one more time to talk to him, and he even approached him, but he did not budge si Congressman Siuko. That was the only time that Congressman, Presiding Officer, Deputy Speaker Raul Gonzalez, on the podium declared Congressman Siuko was out of order and had him bodily removed because he would not allow the vote. Yeah, I remember that. He would not allow the vote to take place in the approval of the budget. So he was bodily removed. But he felt bad. Sumama loob ni Congressman Speaker Joe De Venecia because he did not want to have to do that action. For him, it was a drastic action, too drastic. Kaya natuwa naman ako. As I said, he had no mean bone in his body. And after that, I remember that when it was the next day, dinapitan niya si Buboy Siuko na imbis na magalit kay Congressman Buboy Siuko, sinabihan lang niya, "You're such a very naughty guy talaga. Naughty." Ganun lang, naughty. I remember he used to say that. So naughty. So, those were the days, Mr. President. A house that was like that. That we could speak freely and could debate freely on that type of atmosphere. So, Mr. President, with no other members who wish to sponsor the measure, no amendments, I move that we adopt proposed Senate Resolution number 297, honoring the life of the distinguished five-time Senate President five-time Speaker, Mr. President, sorry. Let me repeat that. Honoring the life and legacy of a five-time Speaker of the House of Representatives, no other than Jose Joe De Venecia Jr. I so move, Mr. President. Any objection? Chair is done. PS Resolution 297 is hereby adopted and approved. Thank you very much, Mr. President. And Mr. President, with your permission, could we give this? He will be having a eulogy in the House of Representatives on Monday. I'm sure you're invited, Mr. President, and several senators. Maybe we can take the resolution and give it to the family. I'll be there, Mr. President. If you Yes, I'm wish, sure the majority leader will be a very I could represent you, very Mr. good President. representative of the Senate to deliver the resolution. And we'll, of course, turn it over to the family.
Thank you, Mr. President. Mr. President, we'd like to consider Senate Bill number 1508 under Committee Report number 12. Mr. President, with the permission of the body, this is the act authorizing the Department of Health to set and approve the bed capacity and service capability of all DOH hospitals, Mr. President. Any objection? Hearing none, consideration of 1508 is in order. Mr. President, I move that we recognize the sponsor, Senator Risa Ontiveros, and to interpolate, we have our distinguished colleague, Senator Win Gatchalian. Senator Risa Ontiveros is recognized. Senator Sherwin Gatchalian is recognized to interpolate. Thank you. Thank you. Salamat po. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. And will the gentle lady, Her Honor, accept a few questions on the proposed measure? Definitely, Mr. President. First and foremost, on the onset, let me commend Her Honor for coming up with a bill that will lay out the long-term plan for our hospital capacities. And I say this because during the budget deliberations, I had the experience of analyzing the healthcare system of the country, including the different mechanisms to help our constituents avail of hospitalization, medical assistance, and other health requirements. And I remember when we were talking about the mechanisms, most especially the medical assistance or MAIP in particular, when we were analyzing MAIP and also looking at the logic why we still need MAIP, one of the reasons and one of the justifications that were given to me at that time by the DOH and also from our other colleagues is a lot of our constituents experience overcrowding in public hospitals. They experience problems in securing beds, securing services. May mga nagsabi sa akin, this is also first-hand information, that in some of our hospitals, when you need surgery, this is public hospitals, sometimes it takes months, 3 months to get an appointment from doctors or even get a bed space because of the problem of overcrowding in DOH hospitals. And because of that overcrowding, it also spills over the local government hospitals. So pati yung mga local government hospitals natin also experience overcrowding. And because of this problem in overcrowding, a lot of our constituents are forced to take up the pay ward in the public hospitals. And some of them, kung kailangan na talagang magpa-opera or kailangan na magpakita ng specialista, they would transfer to private hospitals. And because of that transfer to private hospitals, many of our constituents would go to politicians, to go to people who have access to the guarantee letters, because the guarantee letters become the parang pangpuno o pangbayad doon sa private hospitals and also to pay wards. And when we were looking at this problem, one of the issues that we need to focus on is the capacity issues. Because if we have the capacity in our government hospitals, then our constituents will not be forced to go to pay wards or to private hospitals, and therefore we will have less requirement for medical assistance or the MAIP. So that's why my view on the healthcare system, we have to look at it from a larger standpoint, from a macro standpoint, because it's a system. Kasama na ho dyan yung hospital beds, kasama na dyan yung payment mechanisms, kasama na dyan yung services that we can offer our constituents. So it's a system. Once one of the facets will be problematic, the entire system will also be problematic. It will actually have a chain reaction. So
having said that, If I may, Yes, Mr. go President, ahead. good Yep. gentleman, just comment to the initial comments of the good gentleman from Valenzuela. Maraming salamat po dun sa approach din na systemic at saka macro. Yun din yung how this bill is seeking to approach the question of bed capacity and service capacity in our hospitals. There is actually already a framework, currently the Philippine Health Facility Development Plan, at sinusubukan din itong bill na ito i-situate yung particular concern of bed capacity within that PHFDP or Philippine Health Facility Development Plan. Secondly, Mr. President, tamang-tama po yung pinoint out ng good gentleman from Valenzuela na overcrowded talaga. Just talking about the DOH hospitals, grabe po yung bed occupancy rates. They are all over 100%. Dun pa lang sa taong 2025, our level 1 DOH hospitals were at 173% capacity. Wow, taas, Opo, mataas talaga, halos doble na. Level 2 DOH hospitals, 100.58% capacity. So, over din. And level 3 hospitals din ng DOH, 106% Wow. capacity. So, lahat nung tatlong levels na yon ng health facilities over. And last but not the least, at this point, Mr. President, dun sa opening comments ng good gentleman from Valenzuela, bed capacity in particular is impacted by this overcrowding sa mga DOH hospitals. Dahil sa ngayon, ang total bed capacity ng DOH hospitals sa Pilipinas ay at 31,642. That is already what we actually need at this point in time, which for 2026 current year, DOH hospital beds planned supply is 35,331. So, dun pa lang sa current year, we are behind by about 4,000 beds, Mr. President. At kung hindi